Problema mo ba kung paano ka makakakuha ng sarili mong house and lot? Sapat naman ang sahod mo at may panghulog ka naman sa monthly DP at amortization. Pero wala kang alam kung paano ka magsisimula. O baka gusto mong panoorin yung video ko para magkaroon ka ng idea. Ano pang iniintay mo? I-click mo na yan. Kung gusto mo malaman kung paano ang proseso ng pagkuha ng bahay, tapusin mo tong video na ito at huwag ka lang mag-skip para lahat ng details ay malaman mo. At syempre, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para wala kang ma-miss sa mga video na katulad nito. Pero bago tayo magsimula, syempre, intro muna. Naghahanap ka na ba ng iyong future dream house? Best, stay tuned ka lang dito at ibibigay ko sa'yo lahat ng details ng bahay na pupuntahan natin. Affordable na bahay, bank, or pag-ibig financing na pasok sa budget mo. Subscribe ka na rin para sa mga latest projects na aabangan mo. Ako si Jobert para sa Jobs TV. Paano ba talaga mag-avail ng house and lot? Meron tayong 4 steps para gawin ito. Nakita mo na ba yung bahay na gusto mo? Ang una mo kasing gagawin ay maghanap ka ng pre-selling or RFO na bahay sa Facebook or other social media platforms. Kung gusto mo naman, para hindi ka na mahirapan, hanapin mo yung post ko. Sigurado naman ako makakausap mo dun. O yan, tandaan mo yan ha. First thing na gagawin natin, mag-schedule tayo ng site tripping. Wow! Dito sa site tripping mo makikita ang model house and yung actual turnover ng mga unit. Pwede complete or semi-complete turnover. Pag once na nakita mo na yung actual turnover ng unit, kung paano siya ginawa, kung ano yung mga materials na ginamit sa kanya, yung actual site, yung actual location ng subdivision, yung amenities, at sigurado naman na naganda ka, at lalong-lalo na pasok sa budget mo, ay pwede mo na rin siyang i-reserve. Kung decided ka naman na at ready ka nang kumuha, at kaya mo naman ulugan monthly, pwede mo naman siya i-reserve. Kailangan lang ng mga sumusunod: 2 valid IDs, 1 month payslip, at COEC or Certificate of Employment with Compensation. After mong ma-reserve yung unit, mayroon kang 1 month or 30 days para makumpleto lahat ng mga requirements na kailangan. Dito, magpapasa ka na ng proof of billing, ESAP, 1904 o TIN verification, ITR, birth certificate, at please take note lang mga kabahay, hindi lahat ng developer hinihingi na lahat ng mga requirements. Ganun kasing iba, pag nakumpleto mo na lahat ng full down payment, saka pa lang nila hihingin yan bago i-apply kay Pag-ibig. After 1 month after reservation, doon ka palang magbabayad ng first down payment mo. Magbayad ka lang ng monthly DP, depende kung ilang months. 6 months, 12 months, 24 months, or 36 months to pay. After mong makumpleto ang full DP, i-apply na nila kay Pag-ibig yan, and then magantay ka na para sa iyong Pag-ibig loan takeout. And pagkatapos noon, pag na-approve na ni Pag-ibig yung loan takeout mo, nagantay ka na rin ng schedule ng inspection or punch listing ng bahay mo na sasabihin ng developer. At pagkatapos noon, magbabayad ka lang ng move-in fee at pwede ka nang lumipat sa bago mong bahay.
O, recap tayo mga kabahay. Baka naman natutulog ka habang nagsasalita ako. So, ulitin natin para madali natin matandaan. Step 1. Schedule a pre-tripping and reserve your chosen unit. Step 2. Submit all requirements needed. Then, Step 3. Pay your down payment and wait for Pag-ibig loan takeout. Then, yung pinakauli, Step 4. Wait for your schedule, inspection, and move in. I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito para sa pagkuha nyo ng bahay. Kung nagustuhan mo naman itong video na ito, palike na lang. Kung meron kang tanong o comment, lagay mo lang dyan sa baba at babasahin natin lahat yan. So, road to 1,000 subscribers tayo. So, hanggang dito na lang. Peace.